Samantala, tumambad sa social media ang tindi at lawak ng pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na pagyanig sa Cebu kagabi. May mga nagkabitak-bitak na kalsada, may mga natrap na empleyado at maging ang ilang simbahan ay hindi rin nakaligtas sa matinding lindol. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Hindi pa man nakatutulog ang lahat, ginising ng isang magnitude 6.9 na lindol ang Bogos City sa Cebu, 1 minuto bago mag-alas 10 ng gabi ng September 30. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, namata ng epicenter ng lindol sa halos 90 kilometers ng Hilaga at 70 kilometers ng silangan ng Bogos City na naunang deklara sa 6.7 magnitude bago itaas sa 6.9. Sa magkakaibang kuha ng mga netizen, kita ang pagyanig ng lindol tulad na lamang sa dashcam video sa First Mactan Bandawi Bridge kung saan naiwan pa sa tulay ang ilang mga sasakyan habang nagtumbahan din ang ilang mga motorista. Kuha rin ang pagkulasa ng mga residente sa barangay Sawang Calero sa Cebu City nang maramdaman ng lindol kung saan makikita rin ang pagyakad ng tila magkakapamilya habang nagtakbuhan naman ang ilang residente. Napadasal naman ang mga empleyado sa isang mall sa Cebu City na tila natrap na matapos mag-collapse ang naturang building. My Lord, no guys, wait, please guide us. Ayaw mo gawas. Kuha rin ang pagyadig sa Minglanilla Sports Complex sa Minglanilla sa Bogos, Cebu habang nagbitak-bitak din ang ilang kalsada sa mga lalawigan. Bukod sa mga establishmento ay hindi rin nakaligtas ang ilang mga simbahan sa probinsya tulad na lamang na pag-uho ng isang bahagi ng parokya de San Pedro Apostol sa Bantayan, Cebu. Nag-iwan din ng pinsalang lindol sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Bogos City. Naglabas na rin ng pahayag ang Roman Catholic Archdiocese ng Cebu na isa sa ilalim ang mga simbahan sa structural assessment, bunsod naman nangyaring pinsala sa mga simbahan. Dulot ang lindol, nawalan din ng kuryente ang ilang probinsya ng Eastern Visayas, kung saan ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay nagsasagawa ng restoration efforts upang may balik ang liwanag sa mga lalawigan. Ngunit higit sa mga nasira, naulila naman ang ilang pamilya kung saan ayon sa pinakahuling tala ay umabot na sa 64 ang nasawi kung saan pinakamarami ay mula sa Bogos City. Sa panayam naman sa DZRH, sinabi ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na inaasahan tatagal pa ang aftershocks hanggang sa susunod na linggo at inabiso na wag muna bumalik agad sa kanilang mga tahanan. Samantala na sa ilalim na ng state of calamity ang probinsya ng Cebu kung saan nagsasagawa na rin ng medical operation at nagpadala na rin ng mga rescue team ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa agarang tulong sa mga residente. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.